Okay guys, you're in a nutshell with me, Ina. Maikli lang tong episode natin na ito. PSA lang po ito sa mga kababayan natin na mahilig sa tinatawag na pasabay. Okay, kami yan sa inyo, alam yan. Para sa mga hindi pa po nakakaalam, baka naninirahan kayo sa kuweba. Hindi nyo alam kung ano yung pasabay. So ito po yung konsepto kung saan meron po halimbawa isang traveler coming from, let's say, the Philippines. Meron po siyang scheduled flight papuntang Canada. Bago po siya lumipad, magsasabi siya, mag-o-offer siya, "Oy, sinong naghahanap ng pasabay?" Ibig sabihin, pwedeng magpadala ka po ng item sa kanya for a cheaper fee compared sa professional, couriers. Lalagay niya sa maleta niya yun. Parang per kilo po ang charging dyan. Yun, tapos bibit-bitin niya for you, for your intended loved one or friend in Canada. Okay. Maliban sa mas mura po yan, kumpara sa kung ipapa-FedEx mo o ano man, mas mabilis din. Diba? Usually, kasi kung courier, ilang araw yan. Tapos, eto, lipad lang. Yung flight lang mismo, no? Usually, pagdating po niyan dun sa destination, may napag-agreehan na po kayo na meeting place, pick-up point, kukunin na lang po nung inyong intended recipient. Diba? So anyway, ang tagal na nitong nangyayari, no? It's a good opportunity for many. Una sa lahat, again, for the sender, mas mura na, mas mabilis pa. And for the people offering this, syempre, extra cash din yan, di ba? Hindi ko naman ma-blame yung iba na ginagawa na ring negosyo ng ilan po yan. Okay? Again, there's nothing wrong with that if you want to earn extra cash. This episode is just a reminder for you guys to be careful about the items that you accept. Okay? Huwag po talaga kayong pumayag na hindi nyo pwedeng tingnan, busisiin ang mga items na inyong tinatanggap, especially if you're the type who announces, pasabay or offers these services sa general public. Diba? Okay pa siguro, in a way, mas safe na kung kakilala mo, kaibigan mo, no, mapagkakatiwalaan mo yung item na magpapadala sa'yo yung tao magpapadala sa'yo ng item, siguro mas safe ka pa dun. But if you are someone who, announces on Facebook and receives item from random people, strangers, basically never mo nakilala, mag-ingat kayo. Again, check the items very well. Okay? Hindi porke nagbayad na sa inyo, pinadala sa inyo yung item na sangkatutak ang masking tape, hindi nyo nabubuksan. Buksan nyo pa rin. Mahirap na guys, mahirap na. Okay, hindi natin alam dyan, yung iba. Baka nagpadala ng laruan, doll. Diba? Yung pala, may nakasiksik na kung ano man sa loob, hindi natin alam. Sabi nga nung isang kaibigan nating, itago nating sa pangalang Attorney Ludang Zalan, yung labubo, baka nagpadala ng labubo, yung pala shabubo. Ano ba? Diba? You'll never know. You'll never know it could happen. Of course, in this episode, i-relate po natin yan sa immigration. Okay? Na ngayon, sa mga kababayan nating papunta ng Canada na nag-offer ng pasabay, sakaling malas-malasing kayo, merong mapadala sa inyo, nabitbit ninyo nang hindi nyo alam na illegal palang dalin sa Canada, we're gonna talk about how it can affect your immigration status. Okay. So anyway, itong si Attorney Ludang Zalan natin, no, again, ang suki nating immigration lawyer, tinanong ko, so ano mangyayari? Halimbawa, dumating ka na sa Canada, bit-bit mo na yung mga nagpapasabay sa'yo, meron palang nakalusot na illegal, na hindi mo pwedeng dalhin, tapos worse, hindi mo pa dineclare. Okay. Ito po ang kanyang sagot. Unahin natin, for temporary residents. Okay? Sabi niya, for TRs, when they are convicted of a crime in Canada, na ang magiging sentensya sa'yo or punishment sa'yo ay 6 months imprisonment or above, they become inadmissible. So they will be removed from Canada. Okay, yun. Basically, makakansila ang inyong temporary resident status. Okay, ganun-ganun lang yun. Again, depende po yan din sa item siguro na inyong dadalhin. I don't know how the judge thinks, hindi natin alam kung ano magiging sentensya sa inyo, no? Siguro worse or longer imprisonment sentence kung ang bit-bit mo ay obviously illegal drugs. Para naging drug mule ka pa nun, di ba? So, ingat kayo dyan. You should also be aware of the kinds
of items that you really can bring to Canada. Halimbawa, mga ano ba yung hindi talaga pwede o very strict sila? Plants, no? Baka may padala seeds, as in seeds for planting. Ingat kayo dyan, di ba? Siguro naman yun, ewan ko lang ha. Baka naman hindi naman 6 months imprisonment ang parusa dyan. No? So again, depende po yan talaga sa bit-bit ninyo at sa quantity na inyong dala. Halimbawa, isa pang example, no? Baka pero po nagpadala ng gamot. Yung mga prescription drugs na wala po siguro kayong dalang authorization to actually have it, double check kung paano po dapat ginagawa yan properly. Okay, tapos ang bit-bit mo pa, nako, stock, no? Maintenance na prescription drugs na commercial quantity. Yan, okay? Mahirap po yan, mahirap din po yan. So again, double check. Okay. Puntahan natin yung kung ikaw naman ay isang permanent resident. Yan. Again, from our friend, Attorney Ludang Zalan. Sabi niya dito, kung PR ka na, similar, when they are convicted of a crime in Canada na liable for imprisonment 6 months and above yung magiging sentensya sa'yo, they will be referred to the Immigration Board for PR revocation proceedings. If PR is revoked, they will be removed from Canada. So yun maaaring i-revoke ang iyong PR. Okay. If you end up bringing something na hindi mo alam, may nakasuksok pala halimbawa na illegal drugs dyan, ayun, pwedeng mag-lead yun to PR revocation. Again, maaari lang po to, so take extra care, extra precaution. Hindi po kasi po pwede na kung kayo ay mahuli dito, hindi nyo dineclare, nakita sa x-ray, sasabihin nyo, ay may nagpapasabay lang po sa akin yan. Meron lang pong nagpadala sa akin yan. No, it does not work that way. Whatever is in your luggage is your responsibility. In fact, you even sign something a document sa customs, di po ba? Doon sinasabi ninyo na ang lahat ng laman ng aking maleta ay personally kong inimpake yan. So alam ko lahat yan, akin lahat yan. Yan po ang sinasabi ninyo dyan sa declaration form na yan. So again, nasa sa inyo po yan, ano? If you want to earn extra cash, no problem. This is just, a reminder of what could happen if you are not careful. Of course, I'm sure, hindi ko na pag-uusapan yung iba pang mga scams na nangyayari sa mga pasabay. Alam niyo, I think some embassies or consulates natin in other countries, years ago pa, nagbigay na rin sila ng mga advisory tungkol sa mga nangyayaring kalokohan sa mga nagpapasabay. Minsan po kasi yung pasabay, yung nag-offer ng service, willing din po silang bumili ng item para sa'yo. May ganyan pong arrangement, no? So yung ilan po yata dati, na biktima, nagbigay na po sila ng pera, o sige, bilhin mo to para dun sa kaibigan ko na nandyan sa'yo, or kikitain mo. Wala. Iba ang binili para dun pala sa scammer, no? Sayang. But anyway, there are other things going on dito sa pasabay. It's really become so popular over the years. So kayo po, kung meron po kayong experience or bad experience lalo na, na naloko kayo, merong nag-attempt magpadala sa inyo ng isang item na clearly bawal, ano po ang ginawa ninyo? Or if you are somebody who is very careful, na okay naman ang inyong nagiging racket dyan sa pasabay, tell us how you do it. So put them down there in the comment section para lahat tayo na maging aware tayo sa mga nangyayari dito sa pasabay. Okay? So I will end this episode here. Yun lang naman po. I'll see you guys in the next one. Okay. Bye!